Nawawala ng saysay ang lumang pamumuhay kapag tinanggap natin si Jesus, sapagkat si Jesus ang nagpapabago at nagpapanibago ng lahat sa buhay natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseyo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo nagugustuhing uminom ng bagong alak. Ang sasabihin mo, mas masarap ang lumang alak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay newness. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo naman ay nakikinig ng Word of the Day, sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating engkwentro, ang ating relasyon o ugnayan kay Jesus ay palaging nagbibigay sa atin ng pagbabago. Kaya lang, kung tayo ay hindi handa sa pagbabago, kung tayo ay takot sa pagbabago, for sure, hindi natin gugustuhin, hindi natin tatanggapin si Jesus. Because Jesus Himself will create changes sa buhay natin. Kapag tinanggap natin siya, kapag hinayaan natin gumalaw si Jesus sa buhay natin, babaguhin niya tayo araw-araw. Kaya nga napakahalagang gustuhin natin ang pagbabago. Huwag tayong matakot sa pagbabago. Sabi nga, di ba yung constant change, the only permanent in the world, in this life is change. At kung tayo ay takot sa pagbabago, hindi tayo uunlad, hindi tayo lalalim, hindi tayo lalago bilang tao. Because that is the only way for us to grow, to improve, and to be the better version of ourselves, ay sumailalim sa mga pagbabago. Kahit nga yung ating pagtanda mula sa ating pagkabata hanggang tayo tumanda, there are a lot of changes that happened along the process. Kaya napakahalaga ho ng pagbabago. Pero hindi lang tayo nagbabago physically. Dapat nagkakaroon din ng pagbabago internally, personally, yung ating kalooban, yung ating buhay. Kaya nga ang Panginoon, this past few days sa ating mga readings, especially the Gospel, it speaks about that. At yun lang ang pamamaraan para tayo'y lumago. Huwag matakot sa pagbabago. Tanggapin si Jesus. Dito sa ating Gospel, merong grupo kasi ng tao na ayaw magbago. Ito yung mga Pariseyo.
na sa halip na tanggapin ang pagbabago, ang ginagawa nila, they criticize the agent of change. At gusto nilang patahimikin, gusto nilang patayin yung agent of change. Sino ba yung agent of change? Si Jesus. Lagi nilang kinikriticize yung ginagawa ni Jesus at yung mga alagad ni Jesus. At ngayong araw na ito ay may panibago na naman. Bakit daw hindi nag-aayuno yung mga alagad ni Jesus? Samantalang sila'y nag-aayuno, di po ba? At sinabi ng Panginoon, kasama pa nila yung ikakasal. Alangan namang yung mga inanyayahan mo sa kasalan, gutumin mo. No? At isinunod ni Jesus yung isang parable tungkol sa sisidlan ng alak. No? Yung bagong alak ay dapat wag mong ilalagay sa lumang sisidlan. Kasi papuputukin lang nito yung lumang sisidlan. At yung lumang damit, wag mong tatapalan ng bagong tela, no? Kasi hahatakin lang naman ng bagong tela yung lumang tela. Ano ibig sabihin ho nito? Si Jesus yung alak. Si Jesus yung bagong tela. Siya yung gustong baguhin ang lahat. No? Kaya napakahalaga na kung gusto nating tanggapin si Jesus sa buhay natin, magdadala siya ng pagbabago. At yung pagbabagong yon ay dapat tanggapin ng bagong puso, ng bagong kalooban, ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, kinakailangan iwanan natin yung lumang pagkatao. Kinakailangan iwanan natin yung lumang sarili. Dahil magkakaroon lagi ng conflict, yung pagbabagong gusto ni Jesus sa buhay natin at yung lumang sarili na gustong manatili sa pagkaluma. Mga kapatid, kung gusto nating lumago, kung gusto nating maging mas higit na mabuti kaysa noon, iwanan natin yung luma. Huwag matigas ang ulo, huwag patigasin ang puso. Dahil maraming gustong gawing magandang bagay ang Diyos sa buhay natin. And that is only possible kung tayo ay magbubukas ng ating sarili para sa mga pagbabagong gustong gawin ni Jesus sa buhay natin. Don't be afraid. Huwag matakot. Ito yung napakahalaga na gustong sabihin sa atin ng Diyos sa araw na ito. Lahat ng tumatanggap kay Jesus, lahat ng aangkin kay Jesus, mawawalan ng saysay, ng kahulugan, yung lumang sarili. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, mapapansin po ninyo, unti-unting mawawala ang lumang sarili. Yung sarili na ayaw matuto, yung sariling mayabang, yung sariling makasarili, yung sariling ayaw magbago. Kapag tinanggap natin si Jesus at binuksan natin ang ating sarili sa pagbabago, you will be amazed. You will be renewed. Magiging better version of ourselves tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagbabagong dulot ni Jesus sa aming buhay. Naway patuloy mo kaming buksan ang puso upang maging bukas din kami sa mga pagbabagong dala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.